King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 49. Sampung galaw Zinwuang. Ginamit ni Zhao Feng ang Starfinger para talunin si Qiu Chengji sa isang galaw. Ang mga manonood ng summit ay sumabog. Sino ang lalaking ito? Bakit hindi ko siya narinig dati? Natalo lang niya si Zintong sa isang galaw, at ngayon kahit si Qiu Chengji ay natalo sa kanya. Nahigitan ng kaguluhan ang anumang bagay noon dahil si Qiu Chengji ay isa sa apat na mahusay na henyo. Ang pagkatalo kay Qiu Chengji, si Zhao Feng ay maaaring maging isa sa susunod na apat na mahusay na henyo. Ang ilang pamilyar na mga henyo ng pamilya Zhao ay natigilan. Hindi na itago ni na Zhao Qi, Zhao Han at Zhao Qin ang kanilang pagkagulat. Nanalo siya. Nagniningning ang pananabik sa mga mata ni Zhao Yufei. Mayroong isang napakatalinong tao sa pamilya Zhao. Higit pa rito, 14 na taong gulang pa lamang siya. Puno ng pag-aalala ang mga mata ni Qiu Menggeo. Matindi ang kompetisyon sa pagitan ng tatlong malalaking pamilya ng Sun Feather City at ang pamilya Qiu ay hindi maganda ang pakikitungo sa pamilya Zhao. At ang mga nakababatang henerasyon ang magpapasya sa kanilang mga prospect sa hinaharap. Matapos talunin si Qiu Chengji, bumalik si Zhao Feng sa pavilion ng pamilya Zhao. Ngumiti siya kay Zhao Yufei. Mukhang hindi kita binaygo. Nagbibiro lang ako noon, pero gusto ko ring malaman ang totoong lakas ni Big Brother Feng. Palihim na sabi ni Zhao Yufei. Bigla siyang nakaramdam ng pamatay na nagmumula sa kanyang tagiliran. Paglingon niya, nakita niya na si Zhao Linlong ay nakaupong masama at nakatingin sa kanya ng may babala. Umiling si Zhao Feng at alam niyang napagkamalan siya ni Zhao Linlong bilang katunggali ni Zhao Yufei. Tinatamad siyang magpaliwanag. Sa kanyang lakas, hindi siya natatakot sa sinuman sa nakababatang henerasyon. Nagpatuloy ang Genius Summit kung saan maraming mahuhusay na kabataan ang dumarating sa entablado. Sa isang tiyak na punto, umakyat si Qiu Menggeo para ipakita ang kanyang kakayahan. Agad niyang tinalo ang maraming kabataan sa ika-4 at ika-5 ranggo. Kahit na sa lakas ni na Zhao Qin at Zhao Ling ay hindi nila napigilan ang tatlong galaw mula sa kanya at ang mga cultivator ng ika-5 ranggo tulad ni na Zhao Qi at Zhao Han ay hindi maaaring hamarang ng hanggang 20. Dahil dito, lihim na nag-click ang maraming tao sa kanilang mga dila. Si Qiu Menggeo ay mas malakas kaysa kay Qiu Chengji. Nagulat si Zhao Feng. Ang pakiramdam na binigay ni Qiu Menggeo ay ang pinakamagandang babae ng Sun Feather City, ngunit sa mga tuntunin ng lakas siya ay pumangalawa sa huling summit, kahit isang mas mataas kaysa kay Zhao Linlong. Zhao Linlong, ang iyong cultivation ang pinakamataas sa 4 na dakilang henyo. Maaari ba akong magkaroon ng kasiyahan na makipagsapalaran sa iyo? Nakangiting sabi ni Qiu Menggeo. Halata naman. Dahil natalo ako sa iyo noong nakaraang taon, tiyak na magkakaroon ng labanan sa taong ito. Dahan-daang tumayo si Zhao Linlong at pinakawalan ang kanyang pang-6 na ranggo na aura. Sa sandaling ito, sinuri niya ang mga kabataan sa isang mataas na marangal na paraan. Pero ngayon ka lang lumaban, kaya kahit manalo ako hindi magiging patas. Napaawang ang bibig ni Zhao Linlong. Hindi nakakagulat na si Brother Linlong ang pinakamataas na henyo ng pamilya Zhao, pagkatapos ay magpapahinga ako sandali. Napangiti si Qiu Menggeo at hindi ito tinanggihan. Mayroon bang tao na may lakas ng loob na labanan ako? Ngumiti si Zhao Linlong at tiningnan ang mga pavilion ng pamilya Qiu at Zin. Menggeo, hayaan mo akong pumunta at subukan ang kanyang kakayahan. Isang payat na kabataan mula sa pamilya Qiu ang nagsabi kay Qiu Menggeo. Qiu Lin, mag-ingat ka. Huwag mo siyang awayin. Sumang-ayon si Qiu Menggeo nang mabawi niya ang kanyang stamina. Seng. Isang kabataang nasa ika-5 ranggo ang lumapag sa gitna ng entablado. Zhao Linlong, lalabanan mo ba ako? Si Qiu Lin ay may matinding hangarin sa pakikipaglaban na tumataas sa kanyang mga mata habang ang mahinang malalim na berdeng kinang ay kumalat sa kanyang katawan, halatang-halata na ang taong ito ay nasa pinakamataas na ika-5 ranggo. Hihihi, iniisip ko kung ilang galaw ang pwede mong harangan. Bahagyang tumawa si Zhao Linlong at biglang kumilos, nag-iwan siya ng maraming after images sa madilim na gabi. Mataas na ranggo ng martial arts shadow step. Ang kasanayang ito ay magagamit sa pinakamataas na potensyal nito sa gabi. Bulalas ng manonood.
Sa sandaling ito, mayroon lamang mga after images ni Zhao Linlong sa entablado. Tumalon ang puso ni Qiulin, hindi man lang makita ng kanyang mga mata kung paano gumalaw si Zhao Linlong. Ancient Wind Palm. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at isang malalim na berdeng kinang ang lumitaw sa kanyang mga palad na dumaan sa malawak na lugar. Beng! Ta! Ta! Ang kanyang pag-atake sa lugar ay dumaan patungo sa kinaroroonan ni Zhao Linlong. Gayunpaman, wala sa kanyang mga pag-atake kahit nadama po sa damit ni Zhao Linlong. Shua! Biglang nawala muli sa kanyang paningin ang malamulto na figure ni Zhao Linlong. Naramdaman kaagad ni Qiulin na may mali at para bang patunayan na tama siya, may umatake mula sa likuran niya. Ancient Wind Reverse. Bulalas niya at hinagis patalikod ang palad. Pa! Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw sa buong madilim na gabi. Natigil ang paggalaw ni Qiulin at napuno ng gulat ang kanyang mukha. Hindi na makagalaw ang braso niya. Ang mataas na antas ng isang mataas na ranggo na kasanayan ay pinilit na huminto sa himpapawid. Ha! Huminga ng malamig ang mga taong nanonood. May isang kabataang nakasuot ng gintong nakatayo sa likod ni Qiulin na nakahawak ang isang kamay sa kanyang balikat. Naramdaman na lamang ni Qiulin ang malamig na pawis na umaagos sa kanyang likod at naramdaman niya na ang kamay sa kanyang balikat ay masyadong mabigat. Kahit anong pilit niya ay hindi siya makagalaw. Ang Shadow Step ay isang mataas na ranggo na martial art at ang pagiging sinanay sa pinakamataas na antas na kabayaran ng ika-6 na ranggo ni Zhao Linlong sa martial path ay ginagawa siyang hindi magagapi. Huminga ng malalim si Qiu Chenji. Ang lakas ni Zhao Linlong ay hindi maisip. Sino pa ang makikipag-spar sa akin? Si Zhao Linlong ay nakatayo sa gitna ng entablado, ang kanyang gininto ang balabal na lumilipad sa hangin na nagmukhang isang hari. Gagawin ko. Isang kabataang nasa ika-5 ranggo ang lumabas mula sa pamilya Zin. 3 galaw ko ang matatalo mo. Tumawa si Zhao Linlong at nag-iwan ng after image sa hangin. Nagsagupaan ang 2 figure at sa 3 galaw, pinalipad ng malakas na kalabog ang kabataang nasa ika-5 ranggo. Ho! Muling tumaas ang malabong lilang aura ni Zhao Linlong. Sino pa? Lumipat ang mga mata ni Zhao Linlong kina Qiu Menggayo at Zin Wuang. Nakapikit si Zin Wuang at hindi siya tumugon na para bang wala siyang interes na lumaban. Kung paanong hahamunin siya ni Zhao Linlong. Gagawin ko. Si Qiu Menggayo ay parang isang diyosa na bumaba sa gitna ng entablado. Anong klaseng kasanayan yan? Maraming kabataan ang nakatayong nataranta. Ang husay ni Qiu Menggayo ay tila surreal at higit pa sa isang sayaw. Mabuti. Ginamit ni Zhao Linlong ang kanyang shadow step at muling lumitaw ang mga after images. Pa! Ang 2 figure ay paminsan-minsan ay nagpapalitan ng suntok sa himpapawid. Sa tuwing mag-aaway sila, gagamitin ni Qiu Menggayo ang kapangyarihan ni Zhao Linlong para tulungan siyang palakasin. Si Qiu Menggayo ay naglilinang ng twirling snake body at ito ay isang natatanging kakayahan sa pagpapalakas ng katawan. Pinapayagan nito ang gumagamit na maging hindi pangkaraniwang malambot at makatiis ng mataas na pinsala. Ang mga cultivator na kapareho ng ranggo ay hindi makakapinsala sa kanya. Pagpapakilala ni Zhao Qin. Kung gaano kalakas ang kanilang mga diskarte sa pagpapalakas ng katawan, mas mataas pa si Qin Menggayo kaysa kay Zintong at mas mababa lang kay Zhao Fang. Higit pa rito, ang bilis ng kasanayan ni Qiu Menggayo ay hindi mas masahol pa kaysa kay Qiu Chenji at ang kanyang cultivation ay nasa peak 5th rank din. Sa sobrang paggamit ni Zhao Linlong ng Shadow Step, hindi siya makakuha ng kalamangan. 30 galaw. 40 galaw. Unti-unting lumipas ang oras. Ang mga pag-atake ni Zhao Linlong ay naging mas mabangis din. Spatial Cloud Finger. Makalipas ang 50 galaw, ginamit ni Zhao Linlong ang kanyang pinakamataas na ranggo na martial art. Shua! Isang manipis na linya ng lilang liwanag ang bumaril sa kalangitan. Hindi na nakayanan ni Qiu Menggayo ang mga pag-atake ni Zhao Linlong at halos maubos siya ng dugo matapos ipagtanggol ang 10 galaw. Nakakabaliw ang mga pagpapabuti ni Brother Linlong. Ang iyong Spatial Cloud Finger at Shadow Step ay nagpapahanga sa akin. Napangiti si Qiu Menggayo habang sumusuko. Bagamat natalo siya, inaasahan ito dahil masyadong malakas ang cultivation ni Zhao Linlong. Baka si Zin Wuang lang ang makakalaban sa kanya.
Matapos talunin si Qiu Menggayo, ang huling kalaban ni Zhou Linlong ay si Xin Wuang. Sino pa ba ang lalaban sa akin? Inilibot ng mga mata ni Zhou Linlong ang mga tao at nang dumaan ito kay Zhao Fang, sumilay ang pang-aalipusta sa kanyang mga mata. Sa wakas, ang mga mata ni Zhou Linlong ay napako kay Xin Wuang. Kaagad, ang bawat taong naruroon ay tumingin kay Xin Wuang na puno ng pag-asa. Xin Wuang, ang hari ng summit noong nakaraang taon ay gumagamit ng ganap na kapangyarihan upang duminahin ang iba pang tatlong mahusay na henyo. Xin Wuang. Xin Wuang. Habang sinisigaw ng mga tao ang kanyang pangalan, dahan-daang tumayo si Xin Wuang. Walang silbi. Parehong deal tulad ng dati, 10 galaw. Hua. Nagkagulo ang mga manunood. 10 galaw. Anong ibig sabihin nito? Tumingin si Zhao Fang sa iba pang mga henyo. May palayaw si Xin Wuang na 10 galaw. Huminga ng malalim si Zhao Fang. 10 galaw. Hanggang ngayon, walang sino man ang nakipagpalitan ng higit sa 10 galaw sa kanya. Wala kahit ni isa. King of Gods, Kabanata 50. Galit mula sa kahihiyan ng 10 galaw ni Xin Wuang. Umabot sa rurok ang summit nang lumitaw si Xin Wuang. Bilang panalo sa huling summit, sikat si Xin Wuang sa buong Sun Feather City. Xin Wuang, matagal ko nang hinihintay ito. Ang labanan ay lumitaw sa mga mata ni Zhou Linlong at ang kanyang ika-6 na ranggo na aura ay hindi na pinigilan. Zhou Linlong, medyo naubos na ang enerhiya mo, mabuti pang magpahinga ka muna. Matulunging babala ni Qiu Menggayo. Si Zhou Linlong ay nakalaban na ng maraming laban noon at gumamit ng maraming lakas lalo na sa pakikipaglaban kay Qiu Menggayo. Kung haharapin niya ang isang normal na kalaban na si Zhou Linlong ay hindi man lang iisipin ang problemang ito. Gayunpaman, ang kanyang kalaban ay ang 10 galaw na si Xin Wuang, isang taong nambugbog sa kanya minsan. Brother Linlong, magpahinga ka muna habang sinusubukan ko ang kanyang kakayahan. Tumalon si Zhao Ling sa gitna ng entablado gamit ang kanyang sibat. Si Zhao Ling ay nasa ika-7 pwesto sa torneo at wala siyang karapatang dumalo, ngunit ibinigay ni Zhou Linlong ang pwesto ni Zhao Fang sa kanya. Sa makatuwid, lubos na nagpapasalamat si Zhao Ling kay Zhou Linlong at gusto siyang tulungan. Sige, pero huwag mong pilitin ang sarili mo. Bumalik si Zhou Linlong sa pavilion at nagsimulang mabawi ang kanyang lakas. Sa unang pakikipaglaban ni Zhao Ling, masusubok man lang niya ang kaunting kakayahan ni Xin Wuang. Xin Wuang, kunin mo ang aking sibat. Bulalas ni Zhao Ling habang ang kanyang pilak na sibat ay kumikislap sa gabi. Tumayo si Xin Wuang habang nasa likod ang isang kamay. Kabalbalan. Ang mga aksyon ni Xin Wuang ay nangangahulugan na hindi niya inilalagay si Zhao Ling sa kanyang mga mata. Shua. Itinutok ang sibat sa kaliwang balikat ni Xin Wuang. Walang ekspresyon si Xin Wuang habang nakataas ang isang daliri. Dang. Nagawa ng simpleng daliri na tamaan ang pinakamahinang bahagi ng dulo ng sibat at isang malakas at magulong inner strength ang dumaloy sa sibat papunta sa katawan ni Zhao Ling. Agad na naramdaman ni Zhao Ling ang pagkulo ng kanyang dugo. Pakawalan. Hinawi ni Xin Wuang ang kanyang kamay at tumama kay Zhao Ling ang walang katulad na lakas sa loob na naging dahilan ng pagluwa ng dugo ng huli. Klang. Ang sibat ay lumipad mula sa kamay ni Zhao Ling habang siya ay lumapag sa lupa. Agad na natalo si Zhao Ling sa pamamagitan ng isang hawakan ng daliri at isang palad. Ang eksenang ito ay nagpatibok ng puso ng maraming mga henyo, gayunpaman ito ay nasa loob ng mga inaasahan. Pagkatapos ng lahat, nauna si Xin Wuang sa huling summit, at maging si Zhou Linlong ay makakamit ang parehong mga resulta. Sa loob ng pavilion ng pamilya Zhao, solemn na ang mukha ni Zhao Fang, nakita niya ang buong laban gamit ang kaliwang mata. Ang bawat galaw na ginamit niya ay tila simple at casual, ngunit tatamaan ng mga ito ang kritikal na punto ni Zhao Ling na para bang may kakayahan siya sa kanyang kaliwang mata. Higit pa rito, ang pag-atake ni Xin Wuang ay tila sumusunod sa ilang uri ng batas na masyadong malalim para sa kanya. Ito ay katulad ng pag-atake ng misteryosong babae sa loob ng kanyan, ngunit ang pakiramdam mula sa misteryosong babae ay 10 beses na mas malakas. Brother Linlong, magpagaling ka pa, pupunta ako at pipilitin ko siyang gamitin ang buong lakas niya. Kumikislap ang mga mata ni Zhao Qi habang lumuhad siya sa lugar. Atake.
Nakatayo pa rin si Xin Wuang na walang ekspresyon. Sky Howling Fist. Agad na ginamit ni Zhao Qi ang kanyang papalapit na pinakamataas na antas ng mataas na ranggo na kasanayan. Kasabay nito, gumamit siya ng mataas na ranggo na bilis ng kasanayan at isang mataas na ranggo na diskarte sa pagpapalakas ng katawan. Ang lakas ni Zhao Qi ang pinakamalapit sa apat na magagaling na henyo at wala siyang anumang kapintasan sa anumang aspeto. Sa makatuwid, siya ang pinakamahusay na sumubok sa lakas ni Xin Wuang. Breaking Wind Finger. Ang daliri ni Xin Wuang ay hiniwa sa hangin na parang matalim na espada. Ang daliri at kamao ay nagsalubong, ngunit ang daliri ni Xin Wuang ay lumampa lamang sa kamao ni Zhao Qi. Agad na bumagsak ang figure ni Zhao Qi habang ang kanyang braso ay namamanhid sa parehong oras. Breaking Wind Finger. Mukhang middle rank na martial art. Teka, nag-training din ako ng Breaking Wind Finger, pero parang iba sa kanya. Sumiklab ang usapan. Huminga ng malalim si Zhao Qi at ginamit ang kanyang high rank speed na kasanayan upang makatakas sa panganib. Nagpalitan ng daliri at kamao ang dalawa. Isang galaw, dalawang galaw, tatlong galaw. Si Xin Wuang ay hindi gumagalaw kahit isang hakbang, habang si Zhao Qi ay pawis na pawis at bumubuga. Tatlong suntok lang ang napalitan nila sa kabuuan. Si Zhao Qi ay kailangang gumastos ng enerhiya ng daan-daang beses ng higit kaysa karaniwan. Ang bawat galaw ni Xin Wuang ay tila ganap na sumasalungat sa kanya. Bagamat pareho sila ng inner strength at power level, si Xin Wuang ay tila nakasink sa langit. Nang marating nila ang ikalimang galaw, ang dibdib, kamay at braso ni Zhao Qi ay sumakit dahil sa pagharang. Biglang, sa ika-6 na galaw, gumamit si Xin Wuang ng middle rank leg skill at sa pamamagitan ng kalabog ay tumama sa braso ni Zhao Qi. Napasigaw si Zhao Qi sa sakit at napahiga siya sa sahig na pawis na pawis. Gumamit lamang si Xin Wuang ng middle rank finger at leg skill para talunin si Zhao Qi. Pareho lang noong nakaraang taon, middle rank martial arts pa lang ang ginamit niya. Lahat ng kanyang mga kasanayan ay umabot sa pinakamataas na antas. Sa gitna ng stage, si Xin Wuang ay nakatayong matangkad habang ang kanyang mga kamay ay nasa likod ng kanyang kalmadong-kalmado na para bang wala siyang ginamit na lakas sa nakaraang laban. Matapos matalo si Zhao Qi, nagpadala rin ang pamilya Qiu ng ilang mahuhusay na disipulo para subukan siya ngunit hindi ito nagtagumpay. Maging si Qiu Chengji ay natalo sa 7 galaw at sa tuwing umaatake si Xin Wuang, isang kamay lang ang ginamit niya. Ang mga cultivator ng parehong ranggo ay madaling natalo sa loob ng ilang galaw. Mahirap paniwalaan. Tumingin si Zhao Feng sa labanan at hindi nagtagal ay nakaisip siya ng kanyang pagsusuri. Si Xin Wuang ay nagsanay ng 5 o 6 na middle rank ang nakasanayan na lahat ay umabot sa pinakamataas na antas. Ang ilan sa mga galaw ay lumampas pa sa orihinal na kakayahan sa kapangyarihan. Kasabay nito, isang puno malapit sa summit. 2 figure na nakasuot ng pilak na baluti ay tahimik na nakatayo sa isang sanga, nagtatago sa loob ng gabi. Upang makapagsanay ng napakaraming middle rank na mga kasanayan sa pinakamataas na ranggo. Hindi ako makapaniwala na ang isang maliit na Sun Feather City ay may napakatalentong henyo, kung siya ay ilalagay sa June City, siya ay malalagay sa nangungunang 10. Sabi ng isa sa mga pilak na figure. Minamaliit mo siya. Kahit hindi pa niya naaabot ang martial master, mayroon pa rin siyang pandaman ng isa. Sa tingin ko naiintindihan mo ang ibig sabihin nito, hindi ba? Paos na sabi ng kausap. Wala sa mga henyo, panauhin, at matatanda ang nakadama sa 2 taong ito. Si Xin Wuang ay nakatayong walang ekspresyon sa gitna ng entablado. Sa puntong ito, walang nang-ahas na hamanin siya kaya ibinaling nila ang kanilang mga mata kay Zhao Linlong. Naabot na ni Zhao Linlong ang ika-6 na ranggo ng martial path at siya lang ang nakakalaban sa kanya. Lumingon din ang mga mata ni Xin Wuang sa pavilion ng pamilya Zhao na para bang may hinihintay siya. Handa ka na ba, Xin Wuang? Tumayo si Zhao Linlong, naabot na niya ang kanyang pinakamataas na estado, kumulo ang dugo at lakas ng inner sa loob niya. Hindi ko kailangan maghanda. Bagamat kakalaban lang niya ng maraming laban, halos wala na silang lakas dahil halos agad na natalo ang kanyang mga kalaban. Mabuti.
Sa sandaling natapos niya ang kanyang mga salita, nag-iwan si Zhao Linlong ng isang gininto ang after image at lumitaw sa gitna ng entablado. Ang dalawang henyo ay nakatayong magkaharap habang ang mga manunood ay nanonood ng may pag-asa. Maging ang dalawang pilak na nakasuot na figure ay nakamasid na nakatingin. Shadow Step. Biglang gumalaw si Zhao Linlong at bagamat hindi siya nakikita ng karamihan sa mga nakababatang henerasyon, naririnig pa rin nila ang tunog na nagmumula sa kanya. Alam ng karamihan sa mga tao na ang mataas na ranggo na kasanayan ni Zhao Linlong, ang Shadow Step, ay umabot na sa pinakamataas na antas at mas gumagana ito kapag ginamit sa gabi. Ho! Nagpakawala ng hininga si Xin Wuang at dahan-dahan niyang binitawan ang kamay sa likod niya habang naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Ang mga laban na nakalaban niya noon ay lahat gamit ang isang kamay, ngunit sa pagkakataong ito, dalawang kamay na ang gagamitin niya dahil naabot na ng kanyang kalaban ang ika-6 na ranggo. Nakaharap sa makamulto na figure ni Zhao Linlong, si Xin Wuang ay nakatayong parang estatwa ng bato. Malinaw na nakikita ni Zhao Feng na ang dugo, paghinga, at inner strength ni Xin Wuang ay nanatiling kalmado sa kanyang katawan. Malamang walang epekto sa kanya ang kasanayan sa bilis ni Zhao Linlong. Bumantong hininga siya at umiling. Hindi ako naniniwala sa iyo. Malamig na sinabi ni Zhao Ling. Naabot na ni Brother Linlong ang pinakamataas na antas ng bilis at ang kanyang cultivation ay ang pinakamataas din. Nagkaroon siya ng paghanga at pagtitiwala kay Zhao Linlong. Ngumiti si Zhao Feng ngunit hindi siya nagsalita. Shua! Pa! Isang palad mula sa isang gintong figure ang dumampi sa likod ni Xin Wuang. Masyadong mabilis. Walang nakaintindi kung paano lumitaw si Zhao Linlong sa likod ni Xin Wuang. Gayunpaman, sa sandaling ito, lumipat din si Xin Wuang. Kalmado siyang gumalaw, bahagyang diniin ang dibdib at namiss lang siya ng nakakakilabot na palad. Back flow ang leg. Nang hindi man lang lumingon, pinakawalan ni Xin Wuang ang kanyang pag-atake. Pang! Mabilis na ipinalibot ni Zhao Linlong ang kanyang inner strength at nagawa niyang harangan ang pag-atake ni Xin Wuang. Tulad ng inaasahan ni Zhao Feng, ang bilis ng kasanayan ni Zhao Linlong ay walang epekto kay Xin Wuang. Paano mo nalaman na walang epekto sa kanya ang shadow step ni Zhao Linlong? Nagtataka na tanong ni Zhao Yufei. Sa kanyang kabilang panig, malamig na sinabi ni Zhao Ling. Swerte lang siya at sinabi niya iyon dahil hindi niya gusto si Brother Linlong. Ayaw ko sa kanya. Halos magpakawala ng tawa si Zhao Feng. Kung tutuusin, halata naman kung sino ang may ayaw kung sino. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Pastahan tayo kung ganoon. Galit na sabi ni Zhao Ling. King of Gods, Kabanata 51. Pagkatalo ni Linlong. Isang taya. Ang ekspresyon ni Zhao Feng ay biglang naging sobrang saya. Ano ang gusto mong taya? Ang pagtatalo ng dalawa ay naging dahilan upang ang mga tao mula sa ibang mga pamilya ay tumingin sa kanila ng masama. Ngunit alam din ng maraming taong naruroon na hinahangaan ni Zhao Ling si Zhao Linlong at sa pagkakataong ito, ibinigay ni Zhao Linlong ang imbitasyon ni Zhao Feng kay Zhao Ling. Sa makatuwid, hindi lang hinangaan ni Zhao Ling si Zhao Linlong, nagpapasalamat din siya sa kanya. Zhao Ling, pareho kayong mga disipulo mula sa iisang sekta. Bakit hindi maging mas mapayapa? Sabi ni Zhao Qin. Hindi. Ang mukha ni Zhao Ling ay naging pula pagkatapos ay puti ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin kay Zhao Feng. Pupuste ka ba si Brother Linlong ang mananalo? Naglakas loob ka bang tumaya? Malinaw, si Zhao Ling ay lubos na naniniwala kay Zhao Linlong. Bakit hindi? Pastahan ako na hindi lang mananalo si Xin Wuang, mananalo din siya sa loob ng 20 galaw. Tumawa si Zhao Feng. Ano? Ang iba sa loob ng pavilion ay mukhang hindi makapaniwala kay Zhao Feng. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, nagkaroon ng 5 sa 5 na katumbas na panalo at talo sa pagitan ni Zhao Linlong at Xin Wuang. Saan nagmula ang tiwala ni Zhao Feng? Mabuti, mabuti, mabuti. Ang natalong partido ay kailangang humingi ng tawad sa ibang tao. Halos bumubula ang apoy mula sa mga mata ni Zhao Ling. Oo naman. Sa kabilang banda, nanatiling kalmado pa rin si Zhao Feng. Sa gitna ng stage, Shua. Muling ginamit ni Zhao Linlong ang kanyang shadow step at lumutang sa paligid ng Xin Wuang. Ilang sandali pa,
Nawasak ang kanyang mga after images. Muling lumitaw ang gininto ang figure at tumangay patungo sa ibabang bahagi ng katawan ni Xin Wuang sa sobrang bilis. Nagsagawa ng leg skill si Xin Wuang at napaatras ang binti ni Zhao Linlong. Naharang na naman. Natigilan si Zhao Linlong. Hindi ako naniniwala. Hindi makapaniwala si Zhao Linlong na maaaring masira ng sinuman ang kanyang shadow step, at mas mababa pa ang antas ng cultivation ng kalaban kaysa sa kanya. Muli, walang ekspresyon si Xin Wuang habang nakatayo siya sa parehong lugar, paminsan-minsan ay gumagalaw ng ilang hakbang upang kontrahin si Zhao Linlong. Itinulak ni Zhao Linlong ang shadow step sa pinakamataas na antas at hindi lang nakakaligtaan ng kanyang mga pag-atake si Xin Wuang, nag-counter-attack din si Xin Wuang, kaya umiwas siya sa takot. Kung ang kanyang cultivation ay hindi mas mataas kaysa kay Xin Wuang, siya ay ganap na napigilan. Ang bilis ng kasanayan ni Zhao Linlong ay talagang walang epekto kay Xin Wuang. Hindi makapaniwalang tumingin sina Zhao Qi at Zhao Han kay Zhao Fang. Si Zhao Qin at Zhao Yufei ay muling nagtanong kung ano ang dahilan. Si Xin Wuang ay nagsanay ng kasanayan sa pandinig, na maaaring sabihin ang ruta at posisyon ng pag-atake ng kalaban sa pamamagitan ng pakikinig sa hangin. Idinagdag ang katotohanan na si Zhao Linlong ang unang umatake, wala talagang banta. Paliwanag ni Zhao Fang. Tumingin ang iba at nakita nila na gumagalaw ang tenga ni Xin Wuang. Kung hindi titingnang mabuti, hindi nila ito mapapansin. Ngunit sa kaliwang mata ni Zhao Fang, madali itong makita. Natagpuan niya na ang mga tainga ni Xin Wuang ay lumingon patungo sa posisyon ni Zhao Linlong, na nangangahulugan na ang kakayahan ni Zhao Linlong ay hindi maaaring malito si Xin Wuang. Mananalo pa rin si Brother Linlong, pero sandali na lang. Matigas na sabi ni Zhao Ling. Sa pagkakataong ito, 5 malalakas na suntok ang palitan ng dalawa. Nang matapos ang 5 paglipat, si Xin Wuang ay puro depensa. At sa ika-6 na galaw, nagsimula siyang mag-counter-attack. Small Cloud Vein Hands. Muling hinarang ni Xin Wuang ang mga kamay ni Zhao Linlong at kasabay nito, gumamit siya ng hindi kapani-paniwalang bilis at tumpak para hawakan ang braso ni Zhao Linlong. Buksan. Agad na pinakawalan ni Zhao Linlong ang kanyang inner strength para makipagkamay kay Xin Wuang. Kahit na ginawa niya iyon, may naiwan na bakas ng dugo sa braso niya. Ang bawat kasanayan na natutunan ni Xin Wuang ay umabot sa pinakamataas na antas o mas mataas at kahit na sa ika-6 na ranggo na cultivation ni Zhao Linlong, hindi niya ito maharangan. Naabot ni Xin Wuang ang napakataas na antas sa mga tuntunin ng kontrol. Sa pamamagitan ng paggamit ng pinakamaliit na halaga ng kapangyarihan, maaari niyang harapin ang pinakamaraming pinsala. Ang pag-ataking iyon ay tumama sa isa sa mga acupuncture point ni Zhao Linlong. Nakita ng kaliwang mata ni Zhao Fang ang buong eksena. Cloud Chest Foot. Sa pagkakataong ito, unang umatake si Xin Wuang at gumamit siya ng hindi kilalang step skill. Parang umuurong siya, pero sa totoo lang, kabaligtaran. Ang bilis ng kasanayang ito ay hindi mabilis, ngunit tila napakakinis at bawat hakbang ay naglalaman ng walang limitasyong pananaw. Mula sa pananaw ni Zhao Fang, ang kasanayang iyon ay hindi isang kasanayan sa bilis ngunit isang paraan upang maglaro ng chess. Hindi pa ako nakakita ng ganoong kasanayan. Napailing ang lahat ng nanonood. Bagamat hindi ito mabilis, ang kakaiba nito ay naging dahilan ng pagkataranta ni Zhao Linlong. Breaking Wind Finger. Sa takot, ginamit ni Zhao Linlong ang isa sa pinakamalakas niyang kakayahan. Ang malakas na daliri ay tila pumunta sa isang imposibleng ruta patungo sa Xin Wuang. Ang kasanayan sa daliri at kasanayan sa bilis ay mahimalang nabayaran sa isa't isa. Ngunit sa parehong oras, naramdaman ni Zhao Fang ang pakiramdam ng isa na may langit. Anong klaseng sitwasyon ito? Nanliit ang mag-aaral ni Zhao Linlong. Sa sandaling iyon, ang pag-atake ni Xin Wuang ay nagbigay sa kanya ng hindi kilalang pakiramdam. Parang may malalim na kalaliman ang kamay ng kalaban. Wasakin. Bulalas ni Zhao Linlong at ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan para subukang pigilan ang pag-atake. Napaatras ng 4 hanggang 5 hakbang ang figure ni Xin Wuang. Kasabay nito, nagbigay ng buntong hininga si Zhao Linlong habang nawawala ang pakiramdam niya sa braso. Walang lakas na bumagsak ang kanyang kanang braso. Napabuntong hininga ang mga nanonood.
Masyadong kakaiba ang pag-atake ni Xin Wuang. Hindi maintindihan ng ilan sa mga naruroon ang nangyari, kakaunti lang ang nakakita ng kung ano. Sa ilalim ng puno, nagagawa niyang pagsamahin ang ilang martial arts, anong klaseng henyo siya. Malalim na sabi ng isa sa mga pilak na figure. Mukhang naglalaman ito ng kalaliman mula sa holy martial arts. Mukhang hindi siya kasing simple ng hitsura niya. May kahinahinalang sabi ng ibang silver figure. Paano ito nangyari? Bumaha ang malamig na pawis mula sa noo ni Zhao Linlong. Sa simula ng labanan, ito ang unang pagkakataon na halatang nasa kanya ang pang-ibabang kamay. 7 suntok lang ang palitan ng dalawa sa ngayon. 10 galaw ni Xin Wuang. Hindi ba masisira ang kasabihang ito? Special Cloud Finger. Huminga ng malalim si Zhao Linlong at sa wakas ay pinakawalan ang kanyang pagpatay. Howling Tiger Fist. Nanatiling walang ekspresyon si Xin Wuang at talagang gumamit siya ng middle-ranked martial art. Sa sandaling ito, tila nagmula ang isang alulong mula sa kamao ni Xin Wuang. Pang! Ang daliri at kamao ay malakas na nagtama sa isa't isa at ang bagzo ng hangin ay tinangay ang lahat sa radius na 5 hanggang 6 na metro. Naramdaman ni Zhao Linlong na ang kamao ng kalaban ay parang metal na bola na sobrang nanginginig. Ang lahat ng mga kasanayan sa daliri ay nag-condense ng enerhiya ng isang tao sa isang punto at bagamat ang pinsalang natanggap ay napakalakas, ang mga panganib ay mataas din. Halimbawa, ang Starfinger ay lubhang mapanganib sa pagsasanay. Anumang maliit na aksidente ay maaaring mabali ang daliri ni Zhao Fang. Ang kamao ni Xin Wuang ay naglalaman ng magulo at malakas na panginginig ng boses. Teng! Kinailangan ni Zhao Linlong na umatras muli. Ito ang unang pagkakataon na ang sino man sa kanila ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkatalo. Agad siyang nilapitan ni Xin Wuang gamit ang mga kasanayan sa kamao, mga kasanayan sa palad, mga kasanayan sa paa. Lahat sila ay nasa pinakamataas na antas. Ang ika-7 galaw. Ang ika-8 galaw. Ang ika-9 na galaw. Si Zhao Linlong ay ganap na pinigilan at makikita ang mga sugat sa kanyang katawan. Kung si Zhao Linlong ay walang mas mataas na antas ng paglilinang, ang mga palitan noon ay magdudulot ng malubhang pinsala sa kanya. Sa wakas, iyon ang ika-10 galaw. Ang ika-10 galaw. Napabuntong hininga ang lahat. Cloud breaking the heavens. Inilagay ni Zhao Linlong ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa kanyang daliri. Ang daliri ay nag-iwan ng lila asher na glow sa kalangitan. Napakalakas. Nagulat ang mga henyong nanonood. Ang kapangyarihan ng daliring ito ay malapit sa aking one-line Starfinger. Bahagyang gumalaw ang ekspresyon ni Zhao Fang. Kawili-wili. Bahagyang ngumiti si Xin Wuang at huminga ng mahina. Habang ginagawa niya iyon, lumitaw ang isang madilim na kulay abo na inner strength. Ang dami ng inner strength na nabuo ay lumampas sa limitasyon ng 6th rankers. Paano niya ito nagawa? Sweeping the wind and clouds. Ikanaway ni Xin Wuang ang kanyang damit at sa tunog ng pag-iilaw, ang mga bato sa ibaba niya ay pinutol-putol na pagkatapos ay naging isang buhawi. Ang casual na pag-alog ng kanyang roba ay tila iniistorbo ang hangin. Ito ang pinakamalakas na hakbang na ginamit ni Xin Wuang. Boom! Ang dalawang matitinding galaw ay nagsalubong ng husto na bumubuo ng isang miniature tornado. Ang sandaling iyon, dalawang malabong figure lamang ang nakita at natatakpan sila ng alikabok. Parang mga manok na kahoy ang mga nanonood. Malakas. Napakalakas. Huminga ng malamig ang lahat. Kung ikukumpara sa dalawang ito, ang bawat labanan noon ay parang larong pambata. Mahirap paniwalaan na ang mga taong ito ay nasa ika-6 na ranggo lamang. Ang enerhiya sa dulo ay napakalapit sa antas ng Martial Master. Ang mahahalagang bisita ay nakakita ng higit pang mga bagay at naunawaan kung gaano kakilakilabot ang mga Martial Masters. Ho! Nanginginig ang figure ni Zhao Linlong pagkatapos ay dumura ng isang subo ng dugo habang siya ay natamba. Plop! Ginamit niya ang isang kamay niya para itulak ang sarili sa lupa, bakas pa rin sa mukha niya ang mga ekspresyon ng takot at ayaw. Natalo. Hindi lang siya natalo siya sa 10 galaw. 10 galaw Xin Wuang. Hindi ba ito masisira? Paano matatalo si Brother Linlong? 10 galaw pa lang. Si Zhao Ling ay tila nawalan ng kaluluwa. Si Zhao Linlong ang naging Diyos niya.
Natalo sa 10 galaw. Nagulat si Zhao Feng sa kanyang sarili. Akala niya ay matatalo si Zhou Linlong, ngunit hindi sa 10 galaw. Sa sandaling ito, lahat ng iba ay nakatitig sa kanya na parang siya ay isang uri ng hayop. King of Gods, Kabanata 52. Gumagawa si Zhao Feng ng kanyang pagkilos. Natalo si Zhou Linlong. Ang iba ay agad na tumitig kay Zhao Feng. Muli ay tama ang kanyang mga palagay, ngunit hindi ito ang paraan na inakala niyang matatalo si Zhou Linlong. Paano ka magiging ganito, Zhao Feng? Hindi ka dapat magsalita ng masama tungkol kay Brother Linlong. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Qi. Pagkatapos ng lahat sila ay mula sa iisang pamilya at si Zhou Linlong ay nawawalan ng mukha para sa lahat dito. Malaking bibig. Malungkot na sabi ni Zhao Ling na parang natalo si Zhou Linlong dahil sa hula ni Zhao Feng. Sinisisi mo ako dito. Ngumiti si Zhao Feng habang umiiling at malamig na sinabi. Nakalimutan mo lang ba ang pastahan natin kung saan ang natalong panig ay kailangang humingi ng tawad sa kausap? Taya. Humingi ng tawad. Agad na nanlamig ang mukha ni Zhao Ling at hindi na siya nagsalita pa. Maaari akong humingi ng paumanhin sa iyong pagkatalo, ngunit hindi ko iyuko ang aking ulo sa iyong walang hiyang gawa. Sabi ni Zhao Ling na nanginginig sa kahihiyan. Ang pagkatalo ay nangangahulugan ng pagkatalo. Si Zhao Feng ay tumingin sa pang-aalipusta. Ikaw. Kung may kakayahan ka, bakit hindi mo hamanin si Xin Wuang? Kung makaharang ka ng 10 galaw niya wala na akong masasabi. Galit na sabi ni Zhao Ling. Dahil si Zhou Linlong ay tumagal ng 10 galaw, hindi niya akalain na magagawa pa ni Zhao Feng ang mas mahusay. Sinuri ng mga mata ni Xin Wuang ang nakababatang henerasyon at sa wakas ay napunta sila kay Zhao Feng. Gusto mo bang makipag-spar sa akin? Nagulat ang ibang mga henyo ng pamilya Zhao. Maging si Zhao Ling, na nasa gitna ng pagtatalo, ay natigilan. Ngunit nang mapagtanto niya na hinahamon ni Xin Wuang si Zhao Feng, ang ekspresyon ng kanyang pagkagulat ay napalitan ng pagkatuwa. Mabuti. Gaya ng gusto mo, ipapakita ko sa iyo kung gaano karaming mga galaw ang maaari kong harangan. Mapaglarong sabi ni Zhao Feng habang nakatingin kay Zhao Ling. Bagamat tumindig ang mga balahibo ni Zhao Ling mula lamang sa pagtingin ni Zhao Feng sa kanya, nagpatuloy pa rin siya. Kung makakatagal ka ng higit sa 10 galaw, hihingi ako ng tawad sa iyo ng totoo. Sa pagkakataong ito, hindi niya sinabing tumatagal ng 10 galaw, kundi higit sa 10 galaw. Pagkatapos ng lahat, si Xin Wuang ay tinawag na 10 galaw na Xin Wuang. Masyadong maikli ang 10 galaw, hindi bababa sa 30. Hindi, 50 galaw. Casual na sabi ni Zhao Feng na iniwan ang isang grupo ng mga natarantang disipulong Zhao. Saan nanggaling ang tiwala niya? Mayabang. Narinig ni Zhou Linlong, na bumabalik, ang kanyang mga salita at naging madilim ang kanyang ekspresyon. Kung siya, ang numero 1 disipulong Zhao, ay matalo, sino pa ang may pagkakataon? Sa gitna ng stage, mabagal na lumakad si Zhao Feng patungo kay Xin Wuang at sinabing, narito si Zhao Feng upang makipagsapalaran sa iyo. Hindi maaaring magkamali ang aking intuition, naniniwala ako na ikaw lamang ang maaaring maging tunay na kalaban. Mahinahong sabi ni Xin Wuang. Kakalaban mo lang, bibigyan kita ng 10 hininga para makabawi. Mahinahong sabi ni Zhao Feng. Mayabang. Ang talakayan ay sumiklab sa mga manunood. Malinggamot ba ang kinain niya? Kailangan bang bumawi ni Xin Wuang para lang labanan siya? Manood ka na lang ng palabas. Ang ibang mga henyo ay nagmura at nagmura. Ha ha ha. Sa loob ng pavilion, tumutulo ang mga luha mula kay Zhao Ling. Hindi nagtagal, bumalik ang atensyon ng mga manunood kay Xin Wuang ng may pag-asa. Kung tutuusin, hindi man lang nakahinga si Xin Wuang ng kalabanan si Zhou Linlong. Sige. Matalim na tiningnan ni Xin Wuang si Zhao Feng at umupo ng naka-cross-legged para mabawi ang kanyang lakas. Ano? Nagulat ang mga nanonood. Nawala ang ngiti sa mukha ni Zhao Ling. Lumitaw ang kadiliman sa mukha ni Zhou Linlong. Bakit napakahalaga ni Xin Wuang kay Zhao Feng? Malinaw na lalabanan ni Xin Wuang si Zhao Feng sa kanyang peak state. Isang hininga. 2 hininga. 3 hininga. Nagkaroon ng patay na katahimikan habang nakabawi si Xin Wuang. Sa wakas,
Lumipas na ang 10 paghinga. Dahan-daang tumayo si Xin Huang at halatang naabot na niya ang kanyang peak state. 10 hininga. Talagang hindi ka normal. Tumingin si Xin Huang kay Zhao Feng ng malalim. Dati, si Xin Huang ay palaging nasa casual na estado at hindi siya gumugol ng maraming inner hiya hanggang sa nilabanan niya si Zhao Linlong. Dahil nakalaban niya ang isang taong may mas mataas na ranggo, gumugol siya ng mas maraming enerhiya. Naunawaan ni Xin Huang na kailangan niya ng 10 paghinga ng oras upang maabot ang kanyang peak state at nagkataon, ito ang oras na ibinigay sa kanya ni Zhao Feng. Natigilan si Xin Huang sa katumpakan at hindi niya maiwasang maging seryoso. Magsisimula na. Si Zhao Feng ay hindi nakaramdam ng kaba. Sa halip, nakaramdam siya ng pag-asa. Lightly micro-step. Ginamit niya ang kanyang maliksi na bilis at siya ang unang umatake. Ang lightly micro-step ay isang pick na may mataas na ranggo na martial art, ngunit kapag ginamit sa lightly floating fairy, ito ay katumbas ng pinakamataas na ranggo ng martial arts. Ang bawat hakbang na ginawa ni Zhao Feng ay magaan at maliksi na parang sumanib sa hangin. Angry Dragon Fists. Si Zhao Feng ay hindi sumubok ng anumang marangya na pandaraya at isang simpleng suntok lang ang ginawa niya. Alam niya na ang pakiramdam ni Xin Huang ay higit na nahihigitan ng mga kaparehong henerasyon, walang nagawa sa kanya ang mga galaw ng panlilinlang. Ang Angry Dragon Fists, nagit ng ranggo na martial art sa pinakamataas na antas. Nagsagawa rin si Xin Huang ng isang kasanayan na umabot sa pinakamataas na antas at ang dalawa ay nag-away. Hong! Nagdulot ng shockwave ang mga kamao na nag-crash. Nakaharap sa kamao ni Zhao Feng, nanginginig lang si Xin Huang, ngunit hindi siya umatras. Seng! Ginamit ni Zhao Feng ang enerhiya para umikot sa himpapawid at muli siyang umatake. Breaking Wind Finger. Small Cloud Acupuncture Point. Matalim ang mga mata ni Xin Huang habang gumagamit siya ng 2 middle-rank martial arts sa pinakamataas na antas. Ginamit pa rin ni Zhao Feng ang Angry Dragon Fists para kontrahin siya. Tung! Tung! Sa pagkuha ng mga suntok na ito, naramdaman ni Zhao Feng na namamanhid ang kanyang braso. Ito ay dahil ang 2 kasanayang ginamit ni Xin Huang ay nagbayad sa isa't isa at nang bigla niyang binago ang kanyang kakayahan mula sa Breaking Wind Finger patungo sa Small Cloud Acupuncture Point, nahuli nito si Zhao Feng. Ang Small Cloud Acupuncture Points ay partikular na tumama sa mga acupuncture point at nagkaroon ito ng tiyak na epekto sa pagkontra sa mga diskarte sa pagpapalakas ng katawan. Angry Dragon Fists. Sa halip na umatras, sumalakay si Zhao Feng. Nagulat si Xin Huang, hindi niya akalain na napakalakas pala ng metal wall technique na halos walang epekto ang kanyang Small Cloud Acupuncture Point. Cloud Chess Step. Kaagad, umatras si Xin Huang, dahilan para malaglag ang mga nanunood sa kanilang mga draw sa takot. Si Xin Huang ay may sariling dahilan kung bakit siya umatras. Una, hindi gaanong naapektuhan si Zhao Feng ng kanyang Small Cloud Acupuncture Point na kasanayan. Pangalawa, ang aura at kapangyarihan sa kamao ni Zhao Feng ay lumampas sa kanyang inaasahan. Angry Dragon Fists. Ang kamao ni Zhao Feng ay parang fire dragon na lumapit sa kanya. Ang antas ng kamao na ito ay lumampas sa tuktok. Para sa susunod na 2 galaw, ganap na napigilan si Xin Huang. Gayunpaman, maswerte na mayroon siyang Cloud Chess Step, na lubhang kakaiba at hindi mahuhulaan, na nagpapahintulot sa kanya na makatakas ng mabilis. Cloud Chess Step. Lightly Micro Step. Ang isa sa kanila ay hindi mahuhulaan, habang ang isa naman ay maliksi. Nagpalitan pa ng suntok ang 2 figure. Sa mga tuntunin ng bilis at liksi, si Zhao Feng ang nangunguna, ngunit ang Cloud Chess Step ni Xin Huang ay napaka hindi mahuhulaan na parang hindi ito isang kasanayan kundi isang bitag. Nang si Xin Huang ay sumulong ng ilang hakbang, maaaring siya ay nasa isang dahado. Ngunit maaari rin itong maging isang bitag para sa kanya upang palihim na atake. Ang ika-6 na galaw. Ang ika-7 galaw. Si Xin Huang ay nagsimulang dahan-daang nangunguna. Hindi sinasadya ni Zhao Feng ang kanyang kaliwang mata at dahil dito, nataman siya ng ilang beses. Ngunit dahil ang kanyang metal wall technique ay nasa ika-5 antas sa halip na ang pinakamataas na ika-4 na antas, hinaranggan nito ang lahat ng pinsala. Naramdaman din ni Xin Huang na ang kanyang kalaban ay mapanlinlang,
ang kanyang sariling pandama ay kapantay ng martial masters, ngunit nalaman niyang hindi niya kayang saktan ang kanyang kalaban. Isa o dalawang beses nang tamaan ni Xin Wuang ang katawan ni Zhao Fang, para siyang sumusuntok ng metal na ladrilyo. Ito ay labis na ikinagulat niya, si Zhao Fang ay talagang mapanlinlang. Una, si Zhao Fang ay may napakabilis na anino at intuition sa labanan. Pangalawa, ang kanyang bilis at mga kasanayan sa depensa ng kamao ay napakalakas. Maliban kung natama ni Xin Wuang ang vitals ni Zhao Fang, hindi magkakaroon ng totoong pinsala si Zhao Fang. Higit pa rito, mabilis si Zhao Fang. Noong nakipag-sparring siya kay Qiu Chenji noon, napatunayan na nasa pinakamataas na antas ang kanyang bilis at hindi lang iyon, naramdaman ni Xin Wuang na mas mabilis pa si Zhao Fang. Ang parehong mga dahilan kung bakit si Zhao Fang ay umuurong din minsan. Ang ikawalong galaw. Ang ikasyam na galaw. Ang lahat ng nanonood ay nataranta. Mula sa simula hanggang ngayon, walang sino man ang nakipagpalitan ng higit sa 10 suntok kay Xin Wuang. Si Zhao Qi ay nagpalitan ng 6 na suntok at si Qiu Chenji ay nagpalitan ng 7 suntok. Kahit na ang may pinakamataas na cultivation, si Zhao Linlong, ay natalo sa loob ng 10 galaw. Sa sandaling ito, nagpalitan ng 9 na suntok si Zhao Fang. Papalapit na ito sa ika-10 galaw. Ang mga mata ni Xin Wuang ay parang kidlat habang sila ay naglalabas ng fighting will at agad niyang ginamit ang cloud chess step at ilang iba pang mga kasanayan. Ang mga kasanayan sa gitnang ranggo ng pinakamataas na antas ay may hindi maisip na kapangyarihan kapag ginamit ng magkasama. Starfinger. Agad na pinalamutian ni Zhao Fang ang kanyang inner strength sa kanyang daliri at pinalo ng ilang beses. Tung, tung, tung. Ang bawat daliri ay maaaring tumusok sa mga metal na tabla. Sa mga mata ni Zhao Fang, ang bawat daliri ay mabilis, tumpak at malakas. Ang ika-9 na galaw. Ang ika-10 galaw. Bukod sa tunog ng pag-aaway ng dalawa ay wala nang ibang maririnig. Sweeping the cloud and winds. Hinawi ni Xin Wuang ang kanyang robe at isang layer ng bato sa ibaba ng kanyang mga paa ang ipinadala sa bawat direksyon. Ito ang hakbang na tumalo kay Zhao Linlong. Third stance Starfinger. Ang dulo ng daliri ni Zhao Fang ay tumusok sa hangin na nag-iwan ng Asher Streak sa likod na parang ito ay isang bulalakaw. Imposible. Paanong ang kanyang Starfinger ay nasa ikatlong antas? Bulalas ni Zhao Linlong. Shoo! Nabangga ng matalas na daliri ang robe ni Xin Wuang. Hong! Ang alikabok ay dahan-daang tumira. Ang ika-10 galaw. Dalawang figure ang magkatabi, walang gumagalaw.